Hey guys, what's up? Radman Shreeman here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako. Mag-testing tayo ng isang WE Glock 35 4 Series T5. Okay? Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so ayan siya guys. Okay, so for the Glock 35, ayan, meron siyang switch. Okay, so pag Glock 34, wala yung switch, semi-auto lang. Okay, so ito, meron siyang switch, para meron siyang semi, tapos meron siyang full auto. Okay, so yun lang yung difference niya dun sa Glock 34 na 4 series na T5. The rest, parehong-pareho sila ng design. Ported, tapos same na barrel, lahat same na. So, ang difference lang nila is yung sa may full auto. So, ito, at saka yung sa hammer sa loob. Yun lang yung difference. Okay? So, ayun. So, ngayon, nahigpitan na natin yung magazine. Tapos, yung sa ilalim, no? Nahigpitan na natin, tapos sinigyan ko na rin siya ng bala. Okay? So, ayan. So, testingin ko na dun sa mga bilog-bilog na targets natin. Okay? So, always remember to keep your trigger finger out. O nga pala, para to kay Sir Prince Alexis ng San Luis, Tarlac. Okay? So, Sir Prince, always remember to keep your trigger finger out. Tapos, pag hahawa kayo ng baril, medyo mataas, no? Ayan. Ganyan. Okay, so, para may space siya, parang ganyan. So, parang, ito yung kamay mo, parang nasa gitna dito siya. Okay? Tapos, yung trigger, ang nag-touch, ito lang, hindi yung dito. Ito, yung parang pinaka-tip lang, ibabaw. Okay, so syempre, siguro sa umpisa, maninibago ka kasi newbie ka. Pero katagalan, magigets mo rin yung mga dinedemo ko. Okay, basta practice lang. Dahan-dahan lang, huwag kayong magmamadali. Alright? So, ito na. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at safe direction. Okay? So, ito, inserting the magazine, trigger finger out yan, okay? Kasi papasok mo lang to kapag kakalabitin mo na yung trigger. Pag meron ka ng target, pag mag-i-aim ka na, saka mo lang siya papasok. Or pag, binari, yung kabisado mo na, para kang yung mga, gumagano'n ka lang, juju. Okay? Pwede rin yun. Kabisado mo. Pero, syempre, pag newbie ka pa lang, kahit na ako, mahirap yung ganun eh. Kailangan talaga yung pinapractice yun. Kahit kasi minsan, ganun, akala ko okay na, di ba? Tapos makita ko mo, mataas, saan napupunta yung bala eh. Kaya kailangan yung ganun, pinapractice din yun eh. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta. Okay? So ito na, pasok natin. Hindi ko alam kung ilan to. Teka, bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Okay? So meron pa siyang space. Doon sa mga magtatanong kung ilan yung maximum. Pero kung sa akin, siguro ganyan, pwede na yan. Kasi hindi mo siya kailangan pa pwedeng punuin. Kailangan kasi bumababa yan eh. Yan. So, yun. Siguro mga 18, 19, ganun. Kasi may full auto to, no? So, yun. Alright. So, okay. So, since meron tong magwell, kailangan pag pinapasok mo yung magazine, kailangan medyo malakas. Okay? Kasi parang tinutulak kasi ng magwell yung magazine. So, pag mahina, yung pasok mo sa kanya, yan, no? Kasi, syempre, newbie ka, malamang mag-iingat-ingat ka pa, parang baka masira. Hindi, huwag kayong mag-alala dito kasi actually parang doesn't make sense, okay? Kasi hindi siya po pwedeng, basta wag mo lang ito babaksak. At wag mo lang babaksak sa sahig. Kasi hindi siya designed for that. Pero pag yung ganitong basic ng stuff, design siya for that, huwag kang mag-alala. Okay? Yan, nakasabi yan. Tapos, yun, kakasama na, pwedeng nakaganon, or pwede, basta, always remember to keep your muzzle pointed in the safe direction. Tapos, hanggat maaari, huwag mo i-crush yung body. Kunyari, ito yung muzzle, diba? Do not do that. Kumbaga, sweeping ang tawag kasi dyan. So, do not cross your arm or any part of your body in front of the muzzle of the gun. Okay? Ganun siya. Lalo na kung naka-load siya. Lalong hindi po pwede. Kasi mamaya, makalabit mo, tamaan mo yung kamay mo. Okay? So, yan. Pasok na. So, kakasana natin. And then, bibitawan mo lang. Okay? Or bitawan mo lang. Pag hila mo gano'n, bitawan mo lang. Okay? Bigla mo siya bitawan. Pwede rin ba gano'n, bigla mo siya itulak ng mabilis na pagbitaw. Okay? Kasi paminsan, ito, okay naman yata eh. Pero paminsan kasi, pag iba kasi inihilas, dinadahan-dahan eh. Kasi may message ako,
Sir, normal ba yan? Ba't parang nakastock lang siya? Okay. So, normal yun kasi yung spring ng mga airsoft, malambot lang. Hindi siya katulad ng tunay ng baril na sobrang tigas. Na pag hinila mo talaga, pag binitaw mo kahit dahan-dahan, talagang babalik talaga siya sa pwesto. Pag sa airsoft kasi malambot. So, dahil doon sa hammer, minsan, nasa stock sila kasi pinipigilan sila nung hammer. Okay? To go forward. Yun yung nagpapabagal sa kanila. Okay? So, nasa semi-auto setting, switch tayo. Okay? So, firing. Okay, align natin. Hanapin natin yung 0 na to. Alright. For some reason, ang ganda ng accuracy nitong mga Glock 35. Kasi nung isang araw pa, dati pa to, pagka may nag-order sa akin ng Glock 35, mas maganda yung accuracy niya kaysa sa Glock 34. Hindi ko alam mo bakit eh. So, parang nasa tsambahan lang siguro or something. Okay? So, ngayon, switch na natin to... Kasi lahat ng tama, yung 3 inches na, gitnang-gitna talaga eh. Kasi parang kahit ang piso yung nilagay ko, tatamaan ko eh. No? Kahit na 1 inch siguro na diameter, kaya kong barilin at 2.5 meters. Okay, so ito, switching to full auto. Kapag medyo humina, kargahan ko ng gas kasi medyo madami yung bale. Okay, so testing natin. Burst. Medyo lumagpas. Lumagpas to dun sa lumagpas dun sa butas. Kasi umangat eh. Okay. So, 3. Umaangat talaga yung parang pag unang putok sa gitna, tapos yung pangalawa nasa baba, tapos yung pangatlo nasa taas. So, ganun talaga. Kaya dapat talaga burst lang. Okay? So, more or less nandun naman, pero medyo may lumalabas na ng konti, which is normal. Kasi umaalog siya. Okay? So, ayan. Ito pa pala. Baka, siyempre, tanongin mo ako, sir, normal ba yan? Oo, normal yan. Okay, kahit na tunay na baril, gumagalaw talaga yan. Yan. Kasi nga, ang normal na baril, parang yung baril kasi, pag pagputok niyan, pag atras nito, susunod to sa kanya, sasama to. Para pag nag-load ka ng bala, mabilis. Ganun siya. Pero ang isang dyan, pero merong isang upgrade dyan, pinapalatan natin siya ng fix, na outer barrel, para more or less, hindi nun siya masyado maalog. So, nakaganon na lang yung barrel, ito na lang yung umaatras. So, tendency kasi ito, okay, wait lang, ito papakita ko muna sa inyo. So, nag-open na yung slide, no? Okay, ibig sabihin, wala na kasi siyang bala. Okay? So, ganito kasi yan. Yan, kung mapapansin mo to pantay kasi ito eh. Yan, halos pantay, di ba? Yan. Kaya, by default, ganun siya. Pag matras kasi talaga itong slide, sasama talaga ito, bababa yan. Yan, bumababa, di ba? Yan. So, ngayon, if ever na in the future, may extra budget ka, you want to upgrade, papalatan lang natin to ng aluminum, okay? Fixed barrel that is made of aluminum. Madali na naman siya ikabit, kasi kakalasin mo lang naman yung slide, tapos tatanggalin mo lang naman yung outer barrel, tanggalin mo yung rod, tapos papalatan mo lang siya. So, tatanggalin mo lang to, tapos ikakabit mo yung fixed outer barrel sa kanya. Which is, madali lang, okay? Medyo precise lang yung fixed outer barrel natin. So, pag masyado masikip, you may need to do a little pok-pok. Parang kunwari, kukuha ka ng ganito, isang papokpokin mo, para umeksakto siya. Ganun siya. Yeah, if ever naman, I can do a demo naman, if ever na pagkukuha ka in the future. Pwede ko i-demo sa'yo paano ikakabit. Pero madali lang. Kayang-kaya mo yung kabit yan. If ever. Okay? So, ayun, sir. Switch natin, no? To semi. Tapos, pag babalik mo na siya, you pull back the slide. Okay, always remember to keep your trigger finger out. Okay, so tapos yan, hammer down. Okay, para safe yung unit. Ayan, hindi siya puputok pagka naka-hammer down. Okay? So, ayun, Sir Prince. Okay na tong unit nyo. So, I'm going to pack it now and then dadalhin ko na siya sa courier tomorrow para ma-deliver siya sa inyo the next day. Okay, kasi Tarlac na naman kayo eh. Yun yung napansin ko ngayon eh. Pag nag-ship ako next day, nasa customer na eh, pag Tarlac. Okay? So, yun sir. Thank you for your order. Until next transaction. And to everyone who's watching this video, if you want to order from me, message nyo lang ako guys sa Viber, 0922-632-7722.
or sa FB page natin, Redman Toys Airsoft or Redman Toys Airsoft Philippines. Okay? So, ayun guys, until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.